Hello again, collective. Timeless reading po uli ito ha. Kung matagal ka na, alam mo na yan. Check lang natin ano yung mga mensahe, energies, ganap. No? Meron ako nasi-sense na energy ng na-overwhelm. Na-overwhelm, isa pa, meron akong nasi-sense na parang napagkakaisahan, napagtutulungan ka, pero ikaw wala kang plano na pumatol, wala kang plano na makipag-away, no? Ikaw yung energy mo, mas pipiliin mo yung peace. Hindi mo ipipilit na i-prove yung point mo dito. Yun yung napipick up yung energy dito, ano? At saka merong situation dito wherein kailangan mo maging mabilis kang mag-isip maging maagap ka doon sa situation, makaisip and mag-take action. No? May mga ganyan situation wherein kailangan mabilis ka. Mabilis ka mag-isip, mabilis ka mag-take action base doon sa sitwasyon na yun, sa tawag ng pangangailangan doon sa situation. No? Ito yung energy na hindi ka naman nakikipagkompetensya, hindi ka naman nakikipagtalo, nakikipagsabayan. Biglang umulan guys, pasensya na kaya nilalakasan ko yung boses ko. Hindi ka naman nakikipagkompetensya, hindi ka naman nakikipagsabayan, pero may mga tao na nakikipagkompetensya o nakikipag-away sa'yo. Kahit na hindi ka naman nakikikompete or nakikipag-away sa kanila. So, pwedeng ito yung mga tao na hindi masaya sa achievements mo, sa success na nararanasan mo sa ngayon. Pwedeng naiinggit sila. Maybe they want what you have right now, or what is happening to you. Baka gusto nila, sila yung nasa position mo right now. May mga taong pumapalakpak sa'yo, ina-admire ka, nag-cheer sa'yo, pero meron ding mga tao na kontrabida rito. Naysayers, no, mga bashers. Palihim ito actually. Palihim na naiinggit sa'yo. And eventually, hindi rin makakatiis tong mga to. Lilitaw din naman yung evidence na talagang naiinggit sila sa'yo kasi mapapansin mo to every time na merong magandang nangyayari sa'yo, may na-accomplish ka, may mga success ka, may mga blessings sa'yo, hindi sila masaya. Palagi silang may pintas, palagi silang may hindi sinasabing maganda or tumataas kilay nila. No? Mapapansin mo yan, ito yung mga taong may lihim na galit, inggit sa'yo. No? So yan, siguro yung iba sa inyo, may glow up kayo, may mga magagandang nangyayari sa inyo ngayon or mangyayari paparating sa inyo sa career nyo, sa buhay ninyo, sa personal growth ninyo, and merong mga tao na kahit naman hindi ka nakikikompete sa kanila, nakikipagsabayan sa kanila, na ano sila na-intimidate sila sa'yo, na-apektuhan sila sa'yo. Kasi siguro nga, meron silang mga tinatagong inggit, no?
So, yan yung mga general energies. Tingnan na natin yung person on your mind. Pasensya na po kayo at hindi ako nakagawa ng mga readings kasi sunod-sunod na hindi maganda yung pakiramdam, nagkakasakit. Punta sa ER. So, I hope you understand, no? Hindi naman, syempre, hindi tayo lahat, yung iba healthy, swerte. Pero iba nagkakasakit, yun talaga. Maraming salamat dun sa mga nag-i-stay sa FB page ko, YouTube channel ko, sa TikTok ko. Maraming salamat pa rin sa patuloy na pag-i-stay, pagsubaybay, suporta, pagko-comment, pag-heart, pag-share. Pati na rin po dun sa mga hindi umalis sa FB subscription ko sa YouTube membership. Doon sa mga mababait, generous na star senders natin, super thanks senders, yung mga suki ko ng ilang taon na sa private reading. Ayan. Maraming salamat. By the way, make sure pala na yung fina-follow ninyo yung legit one and only official FB page ko. Purple Teen Meta Verified, Purple Teen may check sa dulo. Pag walang check sa dulo, kahit picture ko yung pangalan ko yun, impostor yun, fake yun. Palatandaan ng mga fake na gumagaya sa akin, i-friend request, i-add friend kayo, i-message, i-chat kayo. Pagka ganun, hindi ako yun. Ha? Paulit-ulit ko na pong sinasabi yan, no? Kopong-kopong pa. Kaya make sure na yung legit yung pina-follow ninyo. Kaya kung may kailangan kayo sa akin, gusto nyo mag-inquire, mag-book ng private reading, kayo po yung magme-message sa akin. Okay? Ano ba energies ngayon na itong person na to? Parang walang closure, no? Sa inyong dalawa na itong tao na to. Malamang naghihintay pa rin ng closure itong tao na to sa nangyari sa inyong dalawa. Ano man ang nangyari sa inyo, nangyayari sa inyo ngayon. Lumitaw si Moon, Pisces energy, lumitaw si Hermit, Virgo energy yan. Pero kahit naman anong sign ninyo, sasabihin ko lang kung ano yung lumalabas sa cards. So right now, busy itong tao na to. Busy siya sa trabaho, busy siya sa sarili niya, self-growth, career. Or kung businessman ito, businesswoman, busy siya sa business niya. Sa tingin ko siya rin yung ang weird neto kasi parang gusto rin niya, somehow, gusto niya ng closure. Pero siya rin yung parang nafe-feel ko na energy dito na siya yung umalis. Siya yung umiwas, siya yung nag-disconnect, no? Pero para sa kanya, hindi pa tapos eh. Hindi pa tapos ang lahat sa inyo na itong person na to. Nananahimik siya, yes, pwedeng wala kayong communication kasi nga siya yung lumayo, siya yung nag-disconnect. Pero nakikiramdam tong person na to. Nananahimik lang ito, pero hindi pa siya totally kumakalas. Kahit sabihin mong physically, wala kayong contact ngayon, wala kayong communication, or wala kayong pagkikita, no? Andun pa rin yung energy niya na yes, nag-disconnect siya, pero para sa kanya, hindi pa kayo tapos. Importante kasi sa taong to yung career niya o yung business niya. No? Pwedeng isa yun sa malalaking priority niya eh. Right now, nakikita ko nagpapaka-busy siya.
Oh, papaka-busy sa trabaho, nagpapaka-busy sa business, making money and all. O, Chariot card, this is Cancer energy. Oh, merong pagpa-part ng ways dito eh. Meron talagang umalis, ayan. Pero wala pa tong, I think wala pa tong plano na magparamdam, magpakita, mag-reconnect. Sa ngayon wala pa eh. Pero 50-50 yan kasi nga sabi ko nga hindi pa ito totally nag-move on, hindi pa to totally kumakalas, hindi pa totally tapos para sa kanya. Siguro ano lang, gusto lang niyang mag-disconnect pansamantala sa'yo. Para kasing ano eh, parang na-force siya na mamili, alam mo yun? Nafe-feel ko dito parang napuwersa siya na mamili between dalawang situations or paths, no? So siguro ang mas isinacrifice niya, mas pinili niya na talikuran muna yung connection ninyo. No? Anong reason? Tinanong ko sa isip ko, lumitaw to. Naging insensitive tong person na to. Oo. Hindi niya na naisip siguro na ano yung magiging impact sa'yo, kung masasaktan ka ba ng sobra. Sabi ko nga, naging insensitive siya dito sa ginawa niyang pagtalikod sa'yo, pag-alis, pag-disconnect, no? Isa pa, parang nakakaramdam tong person na to na parang hindi na siya masaya. Actually, hindi siya masaya right now, or pwedeng yun din yung nakapag-udyok sa kanya yung reason kung bakit ganun na lang kadali na mas piliin niya na i-sacrifice yung connection ninyo, mag-disconnect, no? Pwedeng hindi lang niya sinasabi sa'yo yan before, pero pwedeng before pa lang nararamdaman niya na hindi na siya nagiging masaya sa takbo ng relationship ninyo. No? Hindi siya naging kontento, isa pa yun. Kasi ito yung card na naghahanap siya ng something na mas malalim eh. Oo. Naghahanap siya ng happiness, contentment, fulfillment na pwedeng hindi niya nakikita sa relasyon ninyo, hindi niya nakikita sa'yo. Okay? Yun yung reason ng kanyang pag-alis. Pero ang nasisense ko, babalik din tong tao na to. Babalik din to. Sa ngayon, hindi pa. Pero sabi ko nga, unfinished business pa rin itong World Card Reverse ninyo eh. So sa tingin ko lang, umalis siya dahil hindi siya naging masaya sa'yo. Meron siyang hinahanap na something na mas malalim. Pero eventually babalik din sa'yo itong tao na to. Possible din na nagkaroon ng intervention dito. Merong ibang nakagulo sa relationship ninyo. Pwedeng nagkaroon ng third party. Third party, pwedeng kabit, other man, other woman, or pwedeng yung family niya, friends niya, parang may other people na pwedeng naka-influence sa decision niya.
O, Hierophant, this is Taurus. Mga cards, mga zodiac sign sa cards. Chariot si Cancer, Moon si Pisces, Hierophant si Taurus ito. O, Tower, matatauhan din ito eh. Eventually eh. Marirealize niya yung mga bagay-bagay. Kaya rin babalik yan, o diba? Nakutubang ko na yan dito. O. After netong umalis, mag-decide na umalis, babalik din ito eventually kasi matatauhan siya eh. Marirealize niya yung dapat niyang ma-realize. No? Na pwedeng nagkamali siya doon sa ginawa niya sa yung pag-iwan sa'yo, pag-alis, naging insensitive siya, marirealize din niya yan eventually. So, itong nangyayari sa inyo is a shake-up right now. Pero, I believe hindi pa tapos yung love story ninyo nitong tao na to. Ayaw niya lang aminin yung totoong feelings niya out of pride, ego. Kasi usually, di ba, yung mga taong umaalis, ma-pride, ma-ego sila. Ayaw niyang ipakita yung true feelings niya. Pwedeng, yes, dahil siguro ayaw niya magmukhang timang. Dahil sa pride sa ego niya. But yes, di ba, Five of Pentacles reverse. After ng panggugos, after na bigla na lang nagka-silent treatment, naglaho, nawala ng pagkikita ng contact, eventually, magre-reconnect din itong tao na to. So, hindi ko alam kung kailan mangyayari yan. Hindi ako nagpe-predict kung kailan mangyayari. No? Pero at least nakikita natin yung pattern dito. No? Mag-a-apologize din to sa huli In the end, magre-reconnect din siya, babalik after niyang umalis. No? Lulunokin din niya yung pride niya, kakapalan din naman niya yung mukha niya sa huli. Baka nga lumuhod pa to, or kung hindi man lumuhod, hingi ng sorry. Natanggapin mo uli siya. No? By the time na ewan ko kung kailan yon. Ayan manunumbalik May peace offering may romantic offer uli sa'yo itong tao na to in the future. Diba? Kasi hindi rin yan makakatiis, bibigay din yan. At yun na yung time na lulunokin niya na yung pride, yung ego niya, yun na yung time na marirealize niya, yun na rin yung time na babalik siya at magre-reconnect siya after ng ginawa niyang pagtalikod pang iiwan sa'yo. Okay? So far, kakat ko na muna dito yung reading. Meron pa naman pong susunod. Kung gusto nyo itong bracelet na suot ko, tag ko dyan sa video kung yung product link kung saan nyo mabibili ito. At kung gusto nyo ng private reading sa akin, kayo yung mag-PM sa akin. Bye-bye!